Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kwento ni Thelmo. Unang-una po sa lahat, abangan niyo po yung shoutout natin mamaya dun sa kabilang channel natin. Sa next upload po ng fiction stories. Uulitin ko po, yung nag-comment lang po dun sa latest post ko sa community hanggang 8 PM kanina ang mababasa ko. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at patuloy na pagsuporta sa channel natin. Simulan na natin ang kwento. Hello Sir Thelmo. Tawagin niyo na lang po akong Jeff. Palayo ko po. Kung sakaling malathala mo ang kwentong ito, ay nakakasigurado po akong nakikinig ako. Although binanggit ko po sa inyo ang lugar kung saan ito nangyari, ay maaari na lamang pong huwag niyo nang banggitin dito sa kwento. Dahil nabalita po kasi ang pangyayaring ito sa TV. Ayoko lang din pong puntahan ng mga tao tulad ng dati. Nalalagay na po kami ng tahimik mula nang malipat kami sa Cavite. Isa po akong jeepney driver nun. Kagaya po ng iba, meron din po akong binabayaran sa may-ari ng jeep na boundary kumbaga. Pero ang maganda nun ay hawak namin ang oras namin. Nung mga panahon na yun, Sir Thelmo, inaayos ang 100 sa ruta namin. Kaya one way ito, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kapag lagpas na kasi ng ganong oras, ay nagmimistulang abandonado ang daan kapag madaling araw. Dahil na din ang ibang mga pasaway na jeepney driver ay iligal na dumadaan sa isa pang eskinita na hindi masyadong matrapik. Kasi nga, hassle dumaan doon dahil sa inaayos na daan. Gabi nun, alas 11 siguro. Doon ako rumuta kasi ang rason ko, kapag walang dadaan na ibang jeep doon, malamang sa malamang, solo ko yung mga pasahero. Merong sumakay na 3 nun. Isang lalaki na siguro ay papasok pa lang sa pinagtatrabahuhan niya. Isang matandang babae na may dalang balde. At isang babae pa na nasa dulo at tahimik lang. Nakalagpas lang kami sa kanto na merong mahabang butas. Nang napansin ko sa salamin na yung babae sa dulo, walang ulo. Alam na alam natin ang mga ganito. Alam natin na merong mangyayaring hindi maganda sa babae. Ang ginawa ko po, Sir Thelmo, ay lumiko ako dun sa isang kanto. Sinabi ko po na magre-reroute lang, since sa 2 kanto pa naman ang baba ng matandang babae. At sa dulo naman, yung baba ng lalaki. Ang dalawa kong sakay wala namang reklamo. Since ganun lang din naman ang bilis. Yun nga lang ay hindi na ako makakapagsakay ng ibang pasahero kasi looban nito. Unless may pumara. So tuloy-tuloy lang ako sa pagdadrive ng Sir Thelmo. Pagdating ng 3 kanto ay niliko ko ulit sa main road para makababa yung matandang babae. Tapos pinasok ko ulit sa kabilang kanto. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng ulo sa salamin ng babae. Nakatitig lang ito na nagtataka. Medyo nawala na yung kaba ko nun, sir. Kaya bumalik na ako sa main road. Nung malapit na ako sa dulo, ay napatanong yung lalaking pasahero. Boss, bakit ka pala nagre-route?
Tanong nito. Sinabi ko na yung pasahero sa dulo, wala ngang ulo. Isa itong masamang pangitain. Disgrasya kumbaga. Napalingon itong lalaki kong pasahero. Napakunot ang noo. Sabay tanong sa akin. Boss, mula nung bumaba yung matanda kanina, ako na lang yung pasahero mo. Napapreno ako ng Sir Telmo. Pagtingin ko sa salamin, wala na yung babae. Kami lang ng lalaki yung andon. Tahimik na namumutla ako, sir, dahil sa nangyari. Hanggang sa makababa na yung lalaking pasahero ko sa dulo. Nung pangatlong araw matapos mangyari yon, ay may hindi ako inasahang bagay sa mismong daanan din na yon. Nung time na yon, hindi na ako pumasok sa kanto kasi wala naman na akong naulinagan na kung ano at halos makalimutan ko na din ang nangyari. Ewan ko ba, sir? Hindi ko alam kung bitin yung pagpihit ko ng manibela o napalakas yung brake ko o bitin din yung pagkambyo ko. Pero nahulog po yung jeep ko sa isa sa mga hukay dun sa ginagawa. Blackout na ako nun, sir. At opo, nabalita po ito sa TV, radyo at dyaryo. Matagal na po itong nangyari, sir. At matapos nun, hindi na rin ako nakakapagmaneho. Mahirap kasi mag-drive, sir. Naiisa lang ang paa mo. Pagkatapos nun ay sideline muna ako. At nakaipon po. Tapos nag-t-shirt printing. At ngayon po ay nagmamay-ari na din ng mga 3D printing services. Hindi po kalakihan yung kita kasi hindi din naman ganun ka mabenta. So ngayon po, isa ako sa mga nagbebenta ng mask na gawa sa 3D print. Yun ang negosyo ko ngayong quarantine. May ikinwento sa akin dati si Mama. Noong nasa edad ako, nang merong imaginary friend. Hindi ko po alam kung nakakatakot ito o hindi. Pero meron daw kasi akong kalaro noon na hindi nila nakikita. Madalas po akong maglaro umano noon sa attic ng bahay namin. Hindi din nila alam kung paano ako natututong umakyat doon. Basta kapag nawawala ako, alam na nilang nandun ako sa taas. Madalas daw masaya ako doon. Naglalaro mula umaga hanggang magtanghalian. Sa hapon naman, matapos akong gisingin nila mami, diretso na ako doon agad. Bit-bit yung mga laruan ko, mga manika, at iba-iba pang mga kasangkapan. Since hindi naman din nakakatakot yung attic namin na yun, Sir Telmo, na pwede pang ang gawing kwarto. Maliwanag naman din sa ilaw at sa bintana. Kaya hindi ako pinagbawalan ng mga magulang ko. At isa pa, only child lang po kasi ako nun. At hindi po ako masyadong nakakalabas ng bahay. Masyado pong sensitibo sina mami at daddy. Bawal akong madumihan. Unlike sa mga kapitbahay namin sa probinsya na nagbabahay-bahayan at naglalaro sa ulan. Dahil na din siguro sa madali akong dapuan ng sakit at may hika ako, kaya ganon. Ang kaibigan at kalaro ko doon noon sa attic ay tinatawag ko na Urduha. Hindi daw ako nabubulol noon kapag sinasabi ko ang pangalang Urduha. Si Urduha daw, ayon sa kwento ko, nung bata pa ako, ay isang matandang babae na mas matanda pa daw kay Lola. Tinuturuan niya umano akong mag-ayos ng mga manika at kung paano mag-ayos ng lutu-lutuan. Noong una ay okay lang ito kina mami. Sabi nga, normal yung imaginary friends. Hanggang sa pumunta yung tita ko sa bahay
Aalis kasi noon sila mami at daddy. Basta mga ilang oras silang mawawala. So si tita yung pinabantay nila sa akin. Meron din po kami mga tagalinis at tagaluto. Pero pinag-day off muna nila nung araw na yon. Si tita muna yung sumalo at nagbantay sa akin noon. Hindi nabilinan nila mama na umaakit ako sa attic namin si tita. Kaya ang akala nito, sa kwarto lang ako madalas naglalaro o di kaya sa sala. Habang nag-aayos siya ng pananghalian nun, nakarinig siya ng tawa sa taas ng attic. Pinakiramdaman niya lang ito kasi baka lang mali siya ng dinig. Tapos nung narinig niya ulit yung tawa, ay dun na siya nagmadaling umakyat sa attic. Sa kaba niyang baka mahulog ako. Pag-akyat niya po dun sa taas, ay nakita niya ako na umuupo sa tapat ng salamin. Tinanong niya umano ako kung ano ang ginagawa ko doon. Lumingon lang daw ako at ngumiti. Paulit-ulit niya akong tinawag noon na bumaba. At ang sumunod na nangyari ay hindi niya inasahan. Habang tinatawag niya ako noon, Sir Seth, ay bigla ko siyang sinagot. Nay, ano po yun? Nanay po kasi yung tawag ko sa mga tita ko. So yun, nung sinagot ko siya, ay laking gulat niya, sir. Kasi yung sumagot sa kanya na ako ay galing sa baba, sa loob ng kwarto. Hindi na daw umano siya lumingon doon sa taas. Diretso na siyang bumaba at binuhat ako papunta sa kusina. Kinuwento niya ito kina mami at daddy. At nun din ay nagtawag sila ng maalam sa mga espiritu. Napag-alaman nila na meron nga talagang nagpaparamdam na isang matandang babae. Matagal na umano itong namayapa, pero hindi umano mahiwalay ang kaluluwa niya sa isa sa pinakapaborito niyang bagay. Ang antik na salamin. Ang pagkakaalam ko po ay namana pa ito ni Lola sa mga magulang niya. Supposedly, yung attic po talaga dapat isa pang kwarto, pero naging tambakan na lang ng mga lumang gamit. Dinispatsa na rin po ito agad nila mami noon. Ang alam ko, meron silang inutusan na kukuha. Yung hindi basta-basta kolektor lang, kundi yung marunong din sa mga gamit na mahalaga sa mga kaluluwa. Eight years ago, meron po akong naranasan sa isang lugar dito lang sa bandang Maynila. Unang saba ko po nun dito sa lungsod. Taga-probinsya po talaga ako pero nung nag-college na ako, ay kinuha ako ni nanay para mag-aral dito sa Maynila. Taga-Taguig po si nanay. Pero nung oras po na yun ay nag-aral ako sa isang kilalang public college, kaya kailangan kong magstay sa isang apartment bandang norte. So bago po ako makakarating sa sakayan ay lagi akong napapadaan sa maliit pero sementadong tulay malapit sa bahay. Ang kasya lang po dito ay pedicab o tricycle. Wala din ito sa main road. Minsan din naman may dumadaang maliliit na truck dito kapag nag-aangkat ng kung ano-anong produkto sa mga tindahan. Nung unang tawid ko dito, sir, ay mabigat na agad yung pakiramdam ko. Yung bag ko na wala namang kalaman-laman kasi first day ko at wala pang required na bilihin na books, ay parang puro hollow blocks yung laman sa bigat. Unang araw ko pa lang sa school, nilagnat agad ako. Masakit yung ulo at bahin ng bahin. Sinent home na lang din naman ako at in-encourage na magpa-check up. Since first week pa lang naman ay in-inform ako ng supervisor namin na kung makakapagpa-check up at kailangang ipahinga
ay magdala na lang ng medical certificate. Yung first week naman kasi puro lang orientation, kaya hindi din pa ito makakaapekto sa lesson. Pagdating ko sa apartment agad akong nagbihis at nagtalukbong ng kumot. Sobrang init na malamig yung pakiramdam ko nun. Literal na trangkaso. Matapos kong uminom ng gamot para sa trangkaso at magpahid ng Vicks sa likod, natulog na ako. Hindi ko alam sir kung panaginip yung sumunod na nangyari. Pero nung time na yon, para talagang totoo yung pakiramdam ko. Kasi kakapikit ko lang ng parang biglang gumaan ang lahat. Yung parang nawala yung sakit ko. Pagkatapos, pagdilat ko, doon na ako nakatayo sa ilog. Kung saan nakatayo dapat yung tulay na dinadaanan namin. Pero nung time na yon, wala pa pong tulay sa nakikita ko. Para lang siyang damuhan, tapos ilog. Pero alam mo yung pakiramdam na dun talaga dapat nakatayo yung tulay. Ganun na ganun yung pakiramdam. Tapos, may narinig akong iyak. Paglingon ko kung saan ito nanggaling, kitang-kita ko yung babaeng nakaupo. Humahagulgol ito. Dapat, ang instinct ko nun ay tumakbo. Kasi alam ko na hindi yung tao. Pero yung katawan ko nung mga oras na yon, naglakad pa palapit. Lalo na kapag naririnig ko yung salitang tulong sa bawat paghikbi niya. Pagkatapos nun, bigla na lamang akong hindi makahinga, Sir Telmo. Parang nalulunod. Tapos, may tawa akong narinig. Mga boses. Maraming boses. Ang sinasabi nun, kung hindi ako nagkakamali, Kung hindi mo ako tutulungan, isasama na lang kita sa amin. ilang araw din pong paulit-ulit yung ganong panaginip ko. Nung siguro ika-4 o ika-5 araw, binisita na ako ni nanay. Dahil tubong probinsya kami, may mga alam din si nanay na mga ritual at malaki din po kasi yung paniniwala niya na nabati po ako sa tabi-tabi. Matahimik po kasi akong tao. Kahit sa probinsya namin, konting gala ko lang, nababati agad ako ng mga kung anong mga lamang lupa. Hindi ko po alam kung paano ginawa ni nanay yon. Basta kinuha niya lang yung damit ko na hindi pa nalalabahan. Tapos nagdala po siya nung mga iaalay doon sa tulay na yon. May kasama siyang manghihilot daw o albularyo. Hindi ko na rin maalala kasi nakaratay ako. Hindi pa ako dinala ni nanay nun sa Taguig kasi ang bilin ng manggagamot, hintayin muna akong gumaling. Baka daw kasi kung hindi sumama yung kaluluwang yon, baka merong parte sa akin na maiiwan. 2 to 3 days pagkatapos ng ginawa nila nanay, ay para akong nagdahilan lang. Wala na akong lagnat o sinat. Nagsimula na ding magkalasa yung kinakain ko. Doon ko din po nalaman yung salitang padugo. Kasi merong nagsabi sa akin na taga doon, na noon nga ay walang tulay doon sa lugar na iyon. Malinis din yung ilog, doon sa parte na yon. Tapos, nung dumami nga yung mga bahay doon, at merong mga informal settlers, ay wala nang madaanan. Kaya tinayo na lang yung tulay na yon. Ang sabi po talaga, yung padugo ay papatakan mo ng dugo ng manok o baboy ata, yung semento, para tumibay. Pero meron po kasing haka-haka nun, na yung nagpatayong engineer at architect nun, ay may sa kaliwa umano ang paniniwala. At dugo ng mga tao, na ang sabi ay nakukuha nila sa mga imbalsamador,
ang pinapatak nila sa mga pinapatayong gusali. Kung totoo man ito, Sir Telmo, ay siguro may basihan kung bakit mula nang tinayo ito ay hindi pa talaga ito nakatikim ng renovation. Repainting lang. Pero yung tipong inayos, hindi pa. Though bago ako umalis doon ay may katabi itong inaayos na malaking tubo ng tubig. Hindi ko lang sigurado kung nawasa o may nilad. Hi, Sir Thelmo. Ang kwento ko po na ito ay SPG. Kaya wag niyo na pong banggitin yung pangalan ko. Alam rin po ito ng girlfriend ko. Pumayag na siya na i-share ko sa inyo ang karanasan na ito. Nangyari lang po ito last month. Bale, dahil sa quarantine, hindi kami nagkikita ni girlfriend. Ako po, naka-work from home. Siya naman naka-hotel accommodation. Gabi po nun, rest day namin, at nag-decide po kami na mag-video call. Bali, dalawa sila sa room nung time na yon. Nakahiga si girlfriend sa kama, at yung kasama niya naman parang naglilinis ng kwarto. Dahil miss na namin ang isa't isa, tamang harutan lang. Naka-earphone naman siya kaya pinaparinig ko sa kanya yung mga salitang makapag-turn on sa kanya. Medyo nilalayo ko din yung mukha ko nung time na yon sa phone. Tsaka nakatopless ako nun. Pampaakit kay girlfriend. Yung kasama niya naman parang wala lang ding pakialam. Kaya inassume ko na hindi niya kami naririnig. Tapos pumasok ito sa banyo. Diretso lang pero hindi niya sinara yung pinto. Yung banyo kasi nung pinagstayhan nila girlfriend, nasa kaliwang parte ng video call namin. Pagpasok agad ng kasama niya doon, ay paakit at pabiro kong sinabi sa kanya, "Babe, can you take that off? Namimiss ko na kasing makita at mahawakan." Napangiti naman si girlfriend. Maya-maya pa dahan-dahan niyang tinaas yung damit niya. Nanlaki yung mga mata ko nang mapansing parang tuloy-tuloy atang maghuhubad yung jowa ko. Sabay sinabihan ko siya, "Babe, saglit lang. Joke lang naman yun. Baka mamaya makita ka ng kasama mo." Napatigil si girlfriend. Tapos umismid. Bigla nitong sinabi ang mga katagang, "Anong makikita? Wala naman akong kasama." Parang umatras yung dila ko nang sabihin niya sa akin ang mga kataga na yon. Paanong walang kasama? Sino yung babaeng nakita kong pumasok sa banyo? Dahil ayaw ko siyang magpanik ay tinanong ko kung saan ang kasama niya. Ang sagot lang nito ay may pasok umano. At nag-iisa lang talaga siya sa kwarto. Sabi pa niya maya-maya naman daw end of shift na nito at siguradong may kasama na siya. Hindi ko na sinabi yon kay girlfriend nung una, pero hindi ko din hinayaan na ibaba niya yung tawag. Habang tuloy yung usapan namin ay binabantayan ko yung likod niya. Mga 2 to 3 hours ata usap namin nun. Pero hindi pa rin lumalabas yung babae na pumasok sa banyo. Pagdating ng kasama niya sa room, ay saka ko sinabi sa kanya ang lahat. Kung bakit hindi ko na din tinuloy yung sana ay mainit namin na video call. Hindi din naman nagtagal ang hotel accommodation niya at pinauwi din siya at pinag-work from home din. Hanggang ngayon, sir, gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na namamalikmata lang ako nung time na makita ko yung babae sa likuran niya.
paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi